for DJ Rocky's Secret Files. Yun, 17 years old pa lang ako nang mabuntis niya ako. Siya naman, 18 years old ng panahon na yun. Sorry, Tasha. Pag nalaman ng mga magulang ko to, mawawala sa akin ang lahat. Ang pangarap ko, ang tiwala nila sa akin. At hindi ko pa kayang maging isang ama. Wala akong kakayahang mabigyan kayo ng magandang buhay. Kung gusto mo, ipalaglag mo muna yung batang yan. Mahal kita pero hindi ko pa talaga kaya yan. Yan ang mga linya na huli kong narinig sa mga labi ni Orlando. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tasha. Sa ngayon, 38 years old na ako. Tubong Mindanao. Single mom. Mabilis lumipas ang mga araw at taon. Pero sariwa pa rin sa akin ang mga pangyayari ng masakit na nakaraan. Pero pilit ako nagpapakatatag. Para sa bakit yung mga classmate ko po may mga papa? Anak, kahit wala kang papa, andito naman si mama para sa'yo. Hinding-hindi ka iiwan. Ikaw lang at ako, sapat na. Yan ang sagot ko sa anak ko. Pilit kong tinatago sa anak ko ang pagkatao ng ama niya. Kasi galit ako eh. Galit na galit ako ng mga panahong yun. Kaya wala siyang karapatan na malaman ng anak niya ang totoo niyang pagkatao. Simula nang iniwan kami ni Orlando, hindi ko na nga nagawa pang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Kasi iisa lang ang tingin ko sa kanila. Manloloko. Kaya habang lumalaki ang anak ko, mas lalo akong nagiging mahigpit. Lalo na sa mga nakikipaglapit sa kanyang mga lalaki. Sabi ko sa kanya, anak, gusto ko mabigyan ka ng magandang buhay. Kahit ano gagawin ko para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Ayaw kong matulad ka sa akin, na inuna ang puso bago ang pangarap. Gusto kong mabawi mo ang mga pangarap na hindi ko natupad noon. Kaya kung pwede, wag na wag ka munang mag-boyfriend. Huwag kang magtiwala agad-agad sa mga lalaking yan. Paulit-ulit. Yan ang sinasabi ko kay Jana. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun sa kanya. Hindi ko kasi maiwasang mag-alala na baka isang araw hindi ko na maitago sa kanya ang pagkatao ng tunay niyang ama. Kasi every time na magtatanong siya, iniiwas ko lagi yung sagot ko. Or minsan,
Sumasagot na lang ako ng, ikaw lang at ako, anak. Sapat na. Then, Father's Day celebration. Yun yung araw na hindi ko ine-expect na magtatanong uli siya. Third year high school siya that time. Sabi niya, Ma, Father's Day ngayon. Siguro, pwede mo namang sabihin kahit pangalan lang ni Papa. Para maisulat ko naman sa greeting card na ipapasa ko sa school. Pagkasabi niya nun, nag-init yung dugo ko. Nagalit ako kay Jana. Kasi nag-flashback sa akin kung paano kami binaliwala ni Orlando nung time na yun. At kitang-kita ng anak ko ang mga luha at galit sa mukha ko. Kaya ayun, hindi na siya nagtanong pa. Hindi na siya nangulit. Niyakap na lang niya ako ng mahigpit. Sabay sabing, sorry ma, di na mauulit. Ikaw lang at ako, sapat na. At dahil sa sinabing yun ng anak ko, kahit papano, lumuwag ang pakiramdam ko. Then few years later, okay naman yung performance ng anak ko sa school. Second year college na siya. Namana niya yung katalinuhan niya sa pag-aaral niya sa papa niya. May mataas din siyang pangarap para sa aming dalawa. Kaya ako doble sipag. Ma, if ever ba na magkaroon ako ng boyfriend, okay lang ba sa'yo? Nagulat ako sa tanong niya. Sumagot ako agad-agad. Sabi ko, Jana, di ba sabi ko sa'yo, unahin mo muna ang pangarap mo bago sa mga bagay na yan. Ayaw kong magsisi ka sa bandang huli. Napataas ang boses ko. Sa isip-isip ko, hindi pa pwedeng magka-boyfriend ng baby ko. Ayokong mabaling sa iba yung atensyon niya. At ayoko na isang araw, iiwan niya rin ako para sa ibang tao. Ma, pwede ko naman pagsabayin ang pangarap ko at ang puso ko eh. Promise ko sa'yo yan, Ma. Mas lalo kong pagbubutihin. Sabi ni Jana sa akin. At wala na akong magawa. Ang tanging nasabi ko na lang ay siya, bahala ka. Basta ito lang masasabi ko sa'yo. Mag-iingat ka sa pagpili, anak. And then one day, nakita ko ang anak ko. Namugto ang mata. Tinanong ko siya kasi sobra akong nag-aalala. Lupa. Napaupo ako sa sahig at napahugulgol. Hindi ko kasi matanggap sa sarili ko na hindi ako naging mabuting ina para magkaganito yung anak ko. Sagot ng anak ko, Ma, I'm so sorry. Nagmahal lang ako. Pero mahal na mahal ako ni Lance. At handa siyang panagutan ako.
Sa kabila ng agwat namin sa edad, mahal na mahal niya ako. Sa pagkakataong yun, nakaramdam ako ng awa sa anak ko. Sino nga ba ako para hindi siya tanggapin? Nilapitan niya ako at niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. At yun na. Tinatanggap ko kung ano man ang pagkakamali ng anak ko. Nandito pa rin ako kahit anong mangyari. Pagkaraan ng ilang araw, tinanong ko ang anak ko. Sabi ko, kumusta naman kayo ng boyfriend mo? Magkwento ka naman. Gusto ko siyang makilala. Sagot ni Jana, alam mo ma, mahal na mahal ako ni Lance. Sa katunayan nga, ini-spoil niya ako sa pagmamahal niya. Sa kanya ko nararamdaman yung pagmamahal ng isang boyfriend. At the same time, pagmamahal ng isang ama. Kaya siguro ma'am, madali akong nahulog sa kanya. May edad na po siya pero pag magkasama na kami, hindi ko naman yun nafe-feel. Sabi ko na lang sa anak ko, Jana, kahit sino naman ang mahalin mo, okay lang sa akin. Basta, kaya kang ipaglaban at panindigan hanggang sa huli. At yumakap na ako sa anak ko. Tinanong ko na lang ang anak ko, pwede bang dalhin mo siya dito sa Sunday? Ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Tumango naman si Jana. It was Sunday morning at abalang-abala ako sa pagre-ready ng food for lunch para sa bisita namin. Kasi ito ang araw na makikilala ko na ang lalaking nagpatibok ng puso ng anak ko. Sobrang excited ako. Nag-text ang anak ko. Malapit na kami. Nakahain na ang mga pagkain sa table. Ako na lang ang hindi pa ready. Kaya naman pumunta ako sa kwarto, nag-ayos-ayos ng sarili para kahit papaano presentable naman ako tingnan. At naririnig ko mula sa labas, dumating na nga ang anak ko. Kasama na siguro ang boyfriend niyang si Lance. Naririnig ko nagtatawanan pa nga sila habang papasok. Medyo naging okay na rin naman ang pakiramdam ko. Kasi ramdam ko na ang saya-saya ng anak ko. Huminga ako ng malalim at lumabas na ng kwarto. Ang bumungad sa akin ay ang anak ko na ngingiti-ngiti na habang nakatitig kay Lance na nakatalikod sa akin. Tingin ko nga may edad na nga talaga. Pero hindi naman yun ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga, mahal niya ang anak ko. Nakangiti akong nakatitig sa kanila. Nang bigla akong napansin ni Jana. "Oh ma, andyan ka na pala. Halika rito ma." Sabay salubong sa akin. Hinila ang kamay ko at saktong lumingon si Lance.
parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon ako na-shock. Nanlamig. Nang hina. Para akong magugunaw sa kinakatayuan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Para bang gusto ko nang mawala. O para bang gusto ko nang tamaan ako ng kidlat. Si Lance parang pinako rin. At ang laki ng pagkakagulat niya nang makita ko. Hindi na ako nakapagpigil pa. Sabi ko kay Orlando, "Baboy ka! Sarili mong anak pinatulan mo!" Lumuluha na ako. Habang ang anak ko ay nalilito pa rin sa nangyayari. "Ma? Lance, ano ibig sabihin nito? Anak? Sinong anak?" Nalilitong tanong ng anak ko. Habang palipat-lipat siya ng tingin sa amin ni Orlando. At biglang nagsalita si Orlando. "Tasha, patawarin mo ko sa nagawa ko. Matagal ko nang pinagsisisihan ng mga nakaraan. Hinanap kita pero hindi kita nakita. Hindi ako nag-asawa sa pag-asang makikita pa kita muli. Pero nang makilala ko si Jana, pinahal ko siya. Ang hindi ko lang alam, hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Napahagulgol na rin siya. Tumingin ako sa anak ko. Pinipigilan ko ang sarili ko na sumabog. Tiningnan niya ako ng matalim. Galit na galit. Ang sabi niya sa akin, "Kasalanan mo to, Ma! Kung hindi ka lang naging makasarili, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Kung sa umpisa pa lang, alam ko na kung sino yung papa ko. Sa tingin mo ba mangyayari lahat ng to?" Sumbat ng anak ko sa akin. Sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko, ito yung pinakamabigat. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan. Alam ko kasalanan ko ang lahat. Nagkulong si Jana sa kwarto. Si Orlando naman umalis pagkatapos ng confrontation namin. Gusto niyang kausapin si Jana pero hindi na kami pinagbubuksan ng pintuan. Lugmok na lugmok ako ng mga panahong iyon. Nag-alala ako para sa anak ko. Laging nagmumukmok sa kwarto, naglalak, lumalabas para lang kumain pag wala ako. At ilang araw na din ang lumilipas. Biglang may tumawag sa akin. Ang pamilya ni Lance. O mas kilala ko sa pangalang Orlando. Na-aksidente daw ang minamaneho nitong kotse. Dahil sa sobrang kalasingan. Dead on the spot. Hindi ko alam kung matutuwa ako, makukonsensya, o kung ano yung mararamdaman. Pinilit kong kausapin yung anak ko kahit sa labas lang ako ng pinto. "Anak, alam kong naririnig mo ko. Wala na si Lance." Ramdam ko yung pighati ng anak ko sa loob ng kwarto. Sobrang lakas ng hagulgol na naririnig ko mula sa kwarto. Gusto ko siyang i-comfort. Pero kahit sa akin, alam ko galit pa rin siya. Nararamdaman ko ang hinagpis ng isang anak
na nawalan ng ama at minamahal. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang bulungan at sabihin sa kanya na malalampasan natin to. Pagkaraan ng isang araw, sinundo ng pamilya ni Lance si Jana para sa burol. Pero hindi ko nasamahan ang anak ko kasi kahit pamilya ni Orlando, galit sa akin. Dahil kung noon ko pa raw sinabi ang lahat, bukas palad nila akong tatanggapin. Masakit isipin na sa akin ay sinisisi ang lahat ng pangyayang sa kanya ang kapatawaran. Nagpakatatag ang anak ko. Itinuloy niya yung pagbubuntis niya. Sa tulong ng pamilya ni Orlando, nakaraos ang anak ko. Pero tinanggihan ng anak ko ang tulong ko. Hindi ba masakit? Pero hindi ko siya pinipilit kasi natatakot ako na isang araw aalis siya ng bahay at iiwan ako. Ilang taon na ang lumipas hanggang ngayon, hindi pa rin ako napapatawad ng anak ko. Dalangin ko na sana isang araw, matutunan niya rin akong patawarin. Magkasama pa rin naman kami sa iisang bubong pero hindi na kami kagaya ng dati. Minsan inaalagaan ko yung apo ko o anak, kapatid niya. Hindi ko rin kasi alam kung ano itatawag sa bata. Kaya to all single moms out there, ito lang ang masasabi ko. Maliit man o malaki ang nagawang pagkakamali ng ama ng ating mga anak sa atin, karapatan pa rin ng mga anak natin na malaman kung saan at kanino sila nanggaling. Walang perpektong tao sa mundo. Matuto tayong tumanggap ng kabiguan. At sa anak kong si Jana, sana dumating ang time na maging masaya na tayo uli. Alam ko nagkamali ako at pinagsisisihan ko na yun. Sana dumating ang oras na lumambot na ang puso mo. Dear mga tambalanista, sa sobrang busy ni Nicole Yala, nakalimutan niyang sabihin sa writer na may wagang burnay na mag-send ng advance na kwento. Sorry na. Sorry na po. Okay, di ba lagi naman po akong honest. So recorded po to. So ginagawa namin tong June 9 episode na to ngayong June 5. So nakalimutan ko sabihin doon sa writer na mag-send ka pala ng advance na kwento. Sorry na! Huwag na kayo magalit. Alam mo, minsan talaga, pag sobrang dami mong iniisip, may mga bagay ka nakakaligtaan. And there are, kunyari, feeling ko naman, itong bagay na to, forgivable. Hindi naman para, ay nako, hindi na ako makikinig ng love radio. Dahil walang burnay today, dahil nakalimutan, ganyan. Hindi, 'di ba? But there are times na meron tayong mga nakakalimutan na sometimes hindi forgivable. Top of mind, naalala ko lang, there was one time na nag-aaral yung anak ko sa Assumption na bigla akong minessage ng isang mom na yung anak ko daw ay sinamahan nung anak niya. Habang naghihintay. Tapos sabi ko, okay, thanks, ganyan. No. Sabi ko, pero di ba kasi later pa naman yung dismissal? Sabi ko, nasa na sila, waiting area? Tapos sabi niya, half day sila today. Jegs, 4:30 na. Nung time na yun, si Princess ay grade 3 yata. Okay. So, batang-bata pa. Kasi kung halimbawa, naiwan siya doon ng grade 6 siya, okay lang kasi tatambay lang yun sa library. O kaya dadakdak with friends. Pag grade 3, tapos ikaw na lang yung natitira sa school, may mga mangilan-ngilan ding nakalimutan ng magulang o hindi pa nasusundo, nakakapanik siya. Totoo. So, talagang sabi ko talaga sa sarili,
ang sinabi ko naman sa sarili ko noon, okay, ang feeling ko talaga noon, Jegs, ako na talaga yung worst mom in the Pinakamasama nga. world. Correct. Na parang lahat ng mga... Kinalimutan mo yung anak Correct. mo. Na parang lahat ng mga nagawa kong kabutihan, parang feeling ko nabura. Oh, parang binuhusan ka ng isang malamig na tubig na Totoo. Ice biglang bucket nagising ka. challenge. Correct. Ice bucket challenge. Nagising talaga ako. So parang takang-taka pa ako. Ba't niya sasamahan? Dapat nasa klase pa. Parang ganon. So, ang feeling ko talaga noon, it was really unforgivable. Tapos lalo pa yung asawa ko, pero syempre parang, hindi mo alam. Ikaw ako kasi ang kasama sa Viber group. Ako kasama dun sa parents group. So, syempre, dapat alam ko. Hindi niya alam. Mas hindi niya alam kasi iba yung role niya eh. Ang role ko, pag meron mga activity sa school, early dismissal or whatever, dapat alam ko yun. 'Di ba? Hindi ko alam. Na-overlook ko siguro. And true enough, nasa Viber group siya eh. Pero that Na-overlook was ko. before, di ba, nung grade 3 si Princess. Pero Oo. ngayon, nag-iba na yung dynamics ninyo na mag-asawa. Hindi, ganun pa din. Same pa rin din. Same pa rin, same pa rin. Sa akin pa rin naka-assign ako yung join sa Viber group, si Sa daddy school. pa rin si daddy pa rin ang taga-sundo. So kumbaga, pag sinabi kong 2 o'clock ang sundo siya ng 2. Pero dahil nga, akala namin ordinary day, hindi, ganun. So, yun yung mga parang feeling ko, may mga unforgiving situations. But, ang tinuturo naman ay lesson. So, for Yeah. example, ngayon, 'di ba? It's on me. Kasi, syempre, dapat naghanda ako ng earlier. Dapat, isinulat ko siguro para hindi ko nakalimutan, 'di ba? Yung mga ganon na bagay. Tapos yung sa anak ko, talagang every time natutunog yung Viber, kailangan tingnan mo kahit ang daming messages. Nangyari din yan recently. Nagmi-meeting tayo dito. Hindi ko kasi ang Viber group ng namin, ng village namin, parang at any given time, parang mga 60 messages. So, yung iba kasi doon, halo-halo na. May quote, may nagbebenta, may rant, may praise and rant. So, hindi ko naiisip lagi na pwedeng emergency, kaya So, that day, as usual, hindi ko na naman tiningnan. Ang hindi ko alam, maaga pa lang, 10 a.m., nag-post na doon kung sino ang may-ari ng poodle na to. Ay, yung Yung aso yung ko, aso niyo. si AC. Yung maliit. Yung maliit. Oo. Nalaman ko lang, nagmi-meeting na tayo, magfo 4 p.m. So imagine mo ilang oras na. Buti na lang yung kumupkop, mahilig sa dog, tsaka kinupkop. Inalagaan, siguro naman pinakain, pinainom, and I'm so thankful, ganun. Pero, yun na naman yung ano ba yan? Ano pa naman? Iba yung feeling pag nawala yung Tingnan mo to, yung hindi ka aso. nakakatulog. Okay na eh. Nakamubon na ako eh. Tingnan mo Kasi to. ako din, isa sa pag nalaman ko rin din yun, parang pinapagalitan ko lahat ng mga tao din sa bahay, si Miss. Correct. Bakit niya pinalabas? Oo, totoo. Yung aso kasi, para kasi sa akin, parang yung aso, parang yun na rin din yung yung tawag dito, yung stress reliever ko, sila yung sumasalubong. Tsaka loves na loves namin. Loves na loves namin, 'di ba? So, talagang naloka talaga kami ng bonggang-bongga. Ako, feeling ko, ako na naman yung fault noon kasi pwede ko namang nakita na mas maaga eh. Hindi ko tiningnan. 'Di ba? So, yun ang eksena. Pero okay naman siya. Okay na po siya. Ayan, nakita na po. Nakamubuan na. Ito si Diego, nakakainis. So, in other words. Kasi nai-imagine ko lang si Rene. Correct. Nung alam mo naman na sobrang love na love niya yung aso. Oo, parang totoo. yun yung... Umuwi siya ng Laguna. Oh. dapat hindi pa namin uwi ng Laguna. Thursday ba yun? Or Wednesday yung meeting natin? Usually umuwi kami mga Friday or Saturday. So, hindi pa oras. Nang uwi. Umuwi nang wala sa oras. Umuwi na wala sa oras. So, again, diba, it's always teaching us a lesson. And it's also a humbling experience to remind us na hindi tayo perfect. Diba? May mga bagay-bagay tayo nakakaligtaan talaga. Totoo. And yes, aging is real. Totoo din naman talaga that aging is real. Pero may mga tao din kasi na nangyayari na nakakaligtaan na gina-justify pa. Kasi marami, pwede bang akuin lang natin? Totoo. Diba? Ako, pinaka-favorite kong sa isang tao kapag marunong siya mag-ako ng mistakes. Yung Kasi hindi tayo matututo pag hindi mo inako akuin mo. Nangyari yan, meron ka ambag dyan. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo, paano ko naman masasabing yung Viber group nandoon, 'di ba? May contribution ka doon, hindi ka rin nag-check.
O may purpose yung Viber group. Pwede mo namang hindi ka naman makikiano doon sa mga chismis, sa mga rant. Sisilipin mo lang kasi nga baka may mga Yun na importante nga. kasi talaga. Kasi minsan naman din talaga may mga importante like mawawala ng tubig o kaya 'di ba may sunog sa ganitong lugar, mga Oo. ganon. So kailangan i-double check. Oh, So, like yun lang din. para sa siguro marami din sa inyo yung mga nabubuisit sa yung mga group chat ng family kasi may mga totoo. rant. Pero ako ang ginagawa ko sina-silent ko lang. Kasi may nakikita talaga din ako ng mga nagrarant. Toxic, So, oo. so binabasa ko lang. So parang dadaanan mo lang okay naman. Kasi kung minsan may mga halimbawa may mga namatay Oo. dahil hindi ka talaga nagbabasa, in-ignore Hindi mo mo na talaga. alam. Hindi mo alam. Diba? Na may nangyayari na pala. Totoo. na matindi. Na matindi na pala yung nangyayari. Oo. Petiks-petiks ka pa dyan, di ba? But anyways, yun lang po talaga. Kapag ka meron pong nangyari, kunyari ngayong araw na ito, may nangyari hindi maganda, it's just a bad day, not a bad week, Yan, totoo. and not a bad life. Oo. Yan. So, kalma lang. Talagang Charge people to make mistakes. experience ka. Correct. Maski naman yung mga magagaling, nagkakamali pa din Oo. sila. 'Di ba? Ganun talaga. Ang masaklap lang din talaga is that sometimes ang naaalala yung mali. Oo. Nakakalimutan yung mga ginawang mabuti. At saka yun yung ang pinakamaganda din na halimbawa may pagkakamali. You know how to navigate doon sa pagkakamali. Yung iba kasi umiinit yung ulo, nabubuwisit, Tama. 'Di ba? Kalma lang. nasisira. Wala. Kasi lalo pa kung wala ka na magagawa. Oo. Nangyari na. O, kaya importante din yung critical thinking natin. Na halimbawa, sa may mga mangyaring hindi maganda, anong gagawin natin ngayon? Correct. Instead na magpanik, wala na. So, ano ang gagawin natin para maitawid natin tong problema? Correct. Kaya nga minsan nakakatuwa yung mga mag-asawang magkaiba yung ugali. Tapos pinagmamatch sila. Aha. Kasi meron dyan taga-panic, pero meron dyan taga-plano. Oo. Kasi hindi pagtatagpuin yung dalawang taga-panic. Kasi pag nag-panic sila pareha, Hindi! Ano yan? Ay, ano ba yan? Yung aso. pagka ganyan na hindi kalmado yung isa, wala na. Tsaka siguro matinding-matindi na yung road rage. Tingnan mo, Oo. feeling ko kaya minsan ng mga road rage na pipigilan, may mga nagpipigil sa loob ng sasakyan Oo. Kunyari, nag-init yung ulo. Ano ba yan? Kinat niya ako, nakakabwisit. Habulin ko. Kung may kasama ka dyan na kalmado, sasabihin, sasayangin mo pa oras mo Pabayaan. dyan? Hayaan mo na, let it go. Pero kung sige, habulin mo. O, diba? Masama ugali nun. Isipin mo, kinat ka. Ang Ayan. sama ng ugali. Bigyan natin ng leksyon. Huwag kang magpapatalo, di ba? O, kung parehas kayong ganyan, wala. Oo, totoo. diba? Mapapahamak kayo lalo. Ayan. True, lalo at walang halong eklabu. So, yun lang. Isang paalala ng mga kabisyo na people make mistakes. Yeah. Diba? But it doesn't mean that you're a bad person, a Yeah. bad mom, a bad employee. Uh-huh. Maski empleyado. Nagkakamali tayo. Yes. Diba? Kami nga OGs na kami dito. Oh, nagkakasablay pa rin. Nagkakasablay pa rin kami na Oo. dapat kahit nakapikit, alam na namin. Pero sablay pa rin kami minsan. Tama. Wala sa oras, wala sa hulog. Diba? It happens. Oh, mistakes happen talaga. Hindi So, naman tayo importante perfect, lang, you know how to navigate. Alam mo kung paano akuin. At learn from it. Yun yung pinaka-importante. True, lalo at walang halong eklavu. O siya, Alright. salamat na marami sa pagtutok sa amin. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamin mo, Nicole Liala, kinalimutan mo na naman. Pasensya nyo na po, medyo malabo po yung mata. Binigyan ng salamin ni Doc Bless, hindi ginagamit. Sorry na po, ito na. Okay, zoom mo. Zooming! Zooming in! Dear kumikinang na tambalang Nicole Liala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang EJ. Isa sa marami ninyong tagapakinig na nangangailangan ng payo ninyo. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ganito po kasi, mahal na mahal ko yung girlfriend ko. Sa katunayan, nakikita ko na po ang future ko sa kanya. Siya po ang gusto kong makasama habang buhay at maging ina ng mga anak ko. Sa katunayan, balak ko na pong mag-propose next year. Sa tingin ko po maayos naman akong boyfriend. Ang problema ko lang po talaga, madalas mawala ng preno ang bibig ko. Ay, tropa. Ay, Brad! Brad!
Tol, ano na? Kailan tayo magkikita-kita? Kailan tayo kita-kits para mang-judge ng buhay ng iba? Ay, naku, nakakaloko. Nakahanap ng mga kakampi. Ayan. Ang problema ko lang po talaga, madalas mawala ng preno ang bibig ko. Sabay na sabay po yung utak ko at dila ko. Walang filter. Rekta na. Walang buffering. Oo, walang buffering. Kapag may naisip po ako, nasasabi ko na kung hindi ko na kahit hindi ko po na po napag-iisipan. Nangyayari po ito sa mga taong malalapit sa akin tulad ng girlfriend ko. Para po may idea kayo, ganito po ako minsan magsalita. Kapag nagsusukat siya ng damit at tinatanong niya sa akin kung bagay sa kanya, nasasabi ko ng direkta kung bakit hindi. Masyado malaki ang braso o halata ang puson. Masakit daw po ako magsalita at natitrigger ko daw po ang insecurities niya. Ito nga pong nakaraang 3 buwan, 4 na beses ko na po siyang napaiyak dahil sa mga ganitong banat. Masakit po sa akin kasi hindi ko naman intensyong saktan siya. Wait, nag-iisip ako kung intention ko ba o hindi. Kasi nga tropa natin to eh. Okay lang naman kasi kapag nasa isip ko pa lang yung sasabihin ko, pero kapag nasabi ko na, doon ko lang na nare-realize na mali pala. Sabi po ng girlfriend ko, wala daw akong filter. Ang tanging maganda lang daw po sa akin, hindi ko na inuulit yung mga maling hirit. Pero ang problema, kailangan pa siyang masaktan bago ako matuto. May recent incident po kami, kaya ngayon hindi niya po ako nakausap. Humingi po siya ng space at halos 1 linggo na kaming walang communication. Natatakot po ako na baka ito na ang maging dahilan ng tuluyang paghihiwalay namin. Gusto ko pong magbago para maging maayos kami ng girlfriend ko. Ano po bang pwede kong gawin para makontrol ang bibig ko at mas maging sensitive sa nararamdaman niya? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. EJ. Alam, may kakilala ka bang pet shop? Pet shop? Meron. Bakit? Magkano yung binubusal sa bunganga ng aso? Anong gusto mo? China o ano? Yung madaling masira o yung depends, 'di ba? Kasi kailangan niya ng busal sa bibig, alam mo. Hindi, pero ang maganda, hindi na tayo hantong dapat diyan. Hindi na tayo dapat hantong. Alam mo, totoo na the only way you really learn is kapag ka nasaktan ka. Katulad dito, kapag ka halimbawa, tuluyan ka ng hiniwalayan, ganyan. That's the only way that you act. Hindi naman only way, but that's the hardest ways to learn. Na kailangan mo muna ma-experience ang isang malupit na bagay at masakit na bagay bago ka talaga matuto sa lesson. 'Di ba? Although wala din naman akong bilang somebody who speaks her mind, Yes, wala din naman ako masyadong... Isang kulungan lang tayo. Correct. Wala din naman akong... Pasensya na po kung wala din ako masyadong naisip na, ay, mali pala yung nasabi ko. Sometimes kasi, ang siguro kailangan lang i-practice talaga yung filtering. Yung tatandaan mo lang, habit yan hindi po siya madali. Kasi hanggang ngayon, natututunan, pinipilit po namin ito matutunan eh. 'Di ba? But para sa akin, there's nothing completely wrong with saying what's on your mind. Nagiging honest ka lang. Nagiging honest ka lang. Minsan, ang problema, yung mga taong tumatanggap. So for example, at kailangan lang natin ding tandaan na hindi lahat ay madaling tumanggap ng criticism. May mga ibang sensitive sila dyan kasi katulad ng girlfriend mo, natititrigger insecurities niya. Yung bang malaki na nga, sinasabi mo pa, malaylay na nga, inulit-ulit mo pa. Yung may mga ganun. Hindi lahat kayang tanggapin na gusto nila na, uy, sabihin mo sa akin para at least alam ko mali. Hindi lahat ganun eh. May mga tao talagang very typical like your girlfriend. Pero para sa akin, again, there's nothing wrong with speaking your mind. It's just that try to develop the habit of filter. Ayan. Yung EJ, yung pinagdadaanan mo ngayon, parang lang yan eh. Hindi mo siya totally mababago. Hindi. Makakapag-adjust ka. Eto na tayo eh. Correct. So, ang nagbabago lang dyan kung minsan, yung mga taong makakaharap natin na talagang perfect match natin. Yeah. Like for example, Nicole Liala, 'di ba? Perfect match yung asawa niya dahil it's music sa ear niya, yung mga pagdadakdak niya, 'di ba? Correct. Ganun. Oo. So, maaring
Are you saying, Jegs, na maaaring hindi din kayo match ni girlfriend? Ayokong basagin yung balon mo. Pero maaari. Oo. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng baguhin yan. Kumbaga, yan na yun na wire yung utak mo. Yes, pwede ka mag-adjust. Pwede ka ng konti. mag-adjust, kasi pero yung ngayon babaguhin yan mo talaga, hindi namin, hindi. ilang beses na namin sinubukan na, hindi kami Oo, magsasalita. hindi kami magsasalita. Tikong bibig. No, huwag ka magsalita. Huwag mo sabihin. Kasi yung utak natin Oo. nagro-rolyo siya Correct. Problema siya ng mga matitilino actually. Oo. Wow. Sabi nga, isang kulungan lang tayo Yun, ako na nakikita ko lang dyan is ang ipapractice mo lang talaga yung filtering kasi pwede mo talagang ikapahamak yan. Oo, yan. Yun talaga yun. Eto ngayon, in a way, ikinapahamak mo kung talaga maghihiwalay na kayo ng dahil dyan. In future situations, pwede mo yung ikapahamak sa opisina. 'Di ba? Pwede mo ikapahamak talaga yan eh. Oo. Yun eh. Kaya yun talaga yung pwede mong i-try, filter. Mag-iisip ng mabilis kung makakatulong o hindi. Oo. Pag sinabi ko ba to, makakabuti o hindi. Mga ganun. Yun yung itatry natin na habit na i-try to practice. Pero Oo. hindi siya madali. Hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo na, ay, hindi na ako magsasalita. I won't speak my mind. Hindi na ako kasi hindi ka ganon. Ilang percentage lang mababago pero babalik ka pa rin sa default na ganito tayo. We speak our mind talaga eh. Yes. So ang fix dyan is siguro yung tao na makakaintindi sa'yo. Siguro ikaw habang nagle-learn ka to filter, dapat ma-learn din ng partner mo to accept yun na eto ka na, ganun Correct. mag-work yung mind mo. Tsaka hindi naman po lahat talaga na nagiging jowa natin, nakakatuluyan natin. Hindi namin sinasabi maghihiwalay na talaga kayo, no? It's just that yung sinasabi ni Jegs na merong mga taong makakamatch talaga natin na magigets yung line of thinking natin. Eh. Parang yung sa asawa ko, kapag sinasabi niya sa akin kunyari na hindi bagay sa akin yung outfit na yan, for example, minsan pinipilit ko talaga, minsan hindi. Kapag sinabi niya talagang kesa ibang tao pa yung magsabi. Nire-real talk ka rin ng asawa mo kung minsan. Lagi yung mag-real talk. Wow, ano ka na naman ngayon, di ba? Mga ganon. Pero, hindi ito para... Pero love language na siya ninyo? Naging love language kasi na. nga siguro, match din. Oo. Match din eh. Ganon lang din talaga eh. Pinupunto ko na talagang ibibigay talaga sa'yo yung match para sa'yo eh. True. May mga ganun eh. Oo. So again, namin sinasabing hindi para sa iyo yung girl Oo. ha. So baka andun parang kayo sa stage na natututo kayo parehong dalawa na mag-adjust. And for all you know, itong moment ng pag cool off period ninyo or yung lack of communication, 'di ba? Yung absence, 'di ba? Yung absence. For all you know, mas lalo magpatibay pa ng Yan, relasyon oo. ninyo. Ma-realize niya na nakakamiss naman pala or ma-realize niya na you mean well. I hope you mean well, ha? 'Di ba? Pag sinabi mong pag sinabi mo ang isang bagay, you mean well na hindi bagay sa kanya kasi lumalabas yung braso niya o lumalaylay yung puso niya. Naalala ko tuloy dati nung sa mga early days namin ng asawa ko. Sabi ko, huwag ka mag-sleeveless kasi ang pangit, ang laki ng braso mo. Talaga nasaktan siya doon. Never na siya nagsuot ng sleeveless noon dati. kahit kailan. Sabi ko, hindi bagay sa'yo. Oo. Pero wala naman akong intensyon na saktan siya kasi para sa akin talaga, syempre, girlfriend ko Visually, siya. oo. Gusto ko yung maayos din. Pero sabi ko kasi para sa mata ko, hindi bagay. Talagang sumama din yung loob niya noon. May mga ganun Yung mga eh. stages talaga na Meron talaga. Tapos hanggang pareho kayo mag-learn na ma-adapt na, Correct. ay, ganun na sa magsalita, ay, Oo. kinakailangan ko rin para magbawas ng ganito. Tama. So, magkaroon ng adjustment. eventually parang magigets ninyo talaga yung isa't isa eh. So, yun. So, hindi pa naman natin kino-close ang doors sa iyong Yes, jowa oo. kasi hindi pa naman talaga kayo tuluyan naghiwalay. Meron lang talaga kayong absence of communication for now. Ayan. 'Di ba? But this is also a lesson for you. Lesson for you and for her. Ayan, dalawa kayong mag-adjust, Oo. hindi lang isa yung mag-a-adjust. Correct, because it takes two to tango. Dalawa Tama. talaga kayo na nandyan sa relationship. Correct. Ganon. At ganon din naman si ate mo, girl, yung girlfriend mo. Hindi naman ikaw yung huling magiging karelasyon niya if ever maghiwalay kayo, no? Na pwede siyang kutsain or pwede sabihin sa kanya yung totoo. Maaring hindi nga pangungutsa kundi nagsasabi lang talaga, nag-real talk lang talaga. Ayan. Oh. So, dito natin masasabi na kung minsan love is not enough sa isang relationship. Ano dapat? Meron talagang yung perfect. Kasi 'di ba, kaya nga may mga exes tayo. Minahal naman natin yung mga yun Correct. Pero bakit hindi lang talaga sila? match, 'di ba? Until na makita natin yung
sa amin ngayon, yung present namin ngayon, yung mga asawa namin ngayon, yun I yung think perfect match. Oo, yun yung perfect match. Yung Oo. parang gets na nila, sila yung mga taong nagigets kapag halimbawa, may masama kang nararamdaman. Pag mainit yung ulo mainit namin. yung ulo. Alam nyo na. Alam nyo na, asawa ko pag mainit ulo niyan, grabe magpreno. Pero tapos bibilisan. Pero ngayon, I'm happy sa fuel crisis. Hindi nyo mailalabas yan. Hindi niya mailalabas yung galit niya sa pedal ng gas. Kasi mahal. Gliding lang kami ngayon. Gliding. Ay, nako, nakaka-lurky. But definitely, if match mo itong girlfriend mo, babalik at babalik din yan sa'yo. Tapos, magre-recalibrate lang din kayo. Mahirap din naman kasing totally na magbago ka para sa isa't tao. I don't think people actually really change for a Correct. person eh. They learn to adjust and adapt. Pero Yes. not na talagang mag-change ng tuluyan. Kasi Oo. yun na yan ikaw eh. Pareho kayong meet halfway kayo dyan. Magmi-meet halfway kayo. Mag-calibrate kayo na sa gitna. Ayan. Correct. At mangyari naman yung mga calibration na yan. Ha? Good luck! Good luck sa buhay mo! Oo. Kasi gets namin yung ganyan, yung speaking your mind, ikakapahamak mo talaga yan. Ang i-practice mo yung tono Yan. para kung talagang hindi mapigilan na Yan, yung utak tone, mo, tama yung correct, tone, yung oo. utak mo at ang dila mo ay magsabay. Oo. At least yung tono man lang dyan ka, Ayun, yung dyan ka parang- masalba ng yung tono. parang, ay, pangit Han, yung Oo. laki ng braso mo. Han, medyo, Han, alam mo, ganyan. Yan. Pag medyo octaves, decibels, lower, Ayan. ganyan, Oo. laking bagay. Yan yung mga ipapractice mo. Correct. Pero I won't advise you to not speak your Oo, mind. Kasi baka yan na lagi yun ka eh. nakapalseto kasi. Kaya nga eh, di ba? Diba, lagi kang ganon. Kalma lang. Alto-alto lang ganon. Sinosoprano mo lagi eh. Tama. Diba? Kasama mo! Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! O isang malakas na sigaw para sa mga nagrereklamo na lagi silang iniiwan. Diba? Yung parang ikaw lang ang nagrereklamo kung bakit lagi kang sinasaktan. Diba? Na para bang ang dali mong iwan, ang dali mong saktan, ang dali mong palitan. Pero nagtanong ka ba sa sarili mo kung sila ang may problema? Baka ikaw talaga ang problema. Diba? May mga pagkakataong ganyan na akala natin ang perfect mo pero deep inside at sa katotohanan lang ay talaga nga naman ikaw ay toyoin. Uy, totoo yan Dapat yung tamang timpla ka lang. Katulad ng adobo, di ba? Kaya ang daming kumakain sa adobo dahil perfect ang pagkakatimpla sa kanya. Toyo at asim ng suka ay talaga nga namang masarap. Pero ikaw, sobrang alat mo na para bang natoyoan ka lang talaga sa buhay. Diba? Yan yung mga instances or mga possibility kung bakit lagi kang iniiwan. Diba? Tama, mali. Anyway, mahal. Ano yung kasi kimchi na yun nida. Ay, siya ko na to, mahal. Akala ko Friday na. Yung pagod ko, bakit parang Friday na? Anyway, mga kasama mga spice, yung pa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kimchi, no, makakasama mo 69 tayo. Di ba naman, gabi-gabi, 69 tayo. Gabi-gabi, 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama, makakakwentuhan, makakasama sa iyong paglalakbay. Mapasakali man yan o ikaw ay commuter, ay dali-dali. Wala kang choice. Ako ang iyong mapapakinggan. Anyway, mahal. Minsan kasi, ito kaya ka iniiwan, hindi dahil pangit ka. Diba? Kasi at some point, pwede rin namang i-admit mo sa sarili mo na hindi ka perpekto. Na may mga ugali ka na talagang nga naman kasuka-suka. Uy, totoo lang Minsan kasi ang problema ay nasa tao, nasa sarili at minsan nasa ugali rin talaga na kapag nasobrahan ang sangkap, kunwari nasobrahan ang ugali mong ito ay talagang nga namang ikakasuya ng iyong partner. Diba? Kaya ka iniiwan. Kaya naman tonight, let's have the balance in life, lalo na sa relasyon. Ay nako, sagot ko na yan. Sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko ang 3 dapat mong bawasan
para utang na loob, hindi ka naiwan. O ito na mahal, unang-una na dapat mong bawasan ay ang pagiging seloso or selosa. Ito yung sinasabi natin na utang na loob, huwag kang magseselos ng walang basehan. Di ba? Akala nyo cute yung selos-selos na yan tapos maliit na bagay. Ano ibig sabihin niyan? Yung parang may makita ka lang kasama sa picture ay talaga nga naman pagseselosan mo. Hindi yun cute ha. Hindi cute yung ganun. Ang tawag doon toxic. Diba? Totoo lang kasi hindi lahat ng tao ay talaga nga naman gagawin yung mga trauma na na-experience mo sa jowa mo. O aminin nyo, kaya kayo may trust issues ay dahil pwedeng pinagpalit, pwedeng pinagsabay kayo ng mga ex nyo, pero at the end of the day, kung may bago kang jowa, ay nako, ibahin mo siya. Diba? Hindi lahat ng tao kaya magloko, hindi lahat ng tao ay talaga nga naman tigang. May mga tao rin talaga marunong makontento, kaya utang na loob, kontrolin mo yung selos mo, pwede magselos pero in a cute way, yun talaga nga namang may basihan o di kaya maliit na bagay lang. Pero yung mga maliit na bagay na pinapalaki mo na talaga nga namang galing pa sa trauma mo, aba, toxic na yan, kaya ka iniiwan. Huy! Diba? Oh, bawas-bawas tayo sa selos ha. Anyway, isa pa lang yan mahal. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. Kaya naman mahal, wag mo ililipat ang radyo, seloso ako. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sa naman ang Women's Month. Bakit ikaw magtatanong? Dapat ikaw yung tanongin. Sa sobrang in-demand mo ngayon, Tita Max, sumagi na ba sa isipan mo na iwan na ang mundo ng radyo at mag-focus na lang sa ibang platforms? Nakaranas ka na ba ng mga indecent proposals? Meron akong 200k monthly. Yun yung proposal, Meron pang gana, merong 1M per night. Ooh. Madalas mabanggit ang name mo sa The Cool Pals. Para sa'yo, sino pinaka-green flag at red flag sa kanila? Sige nga! Grabe talaga. Innocent daw, grabe guys. Naawa ba kayo guys? Innocent talaga guys. Kawawa. Guys, kantahan ko lang kasi nag-relapse. Yung pang-relapse siya. Sige. Hawak mo ang bita. Okay. Hello guys, ito pa rin po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Palakpakan naman ng kasamang sigawan. Wow, ang saya-saya talaga. At syempre dahil it's International Women's Month ang sineselebrate natin ngayong March pa rin. Special ang episode na to. Bakit special? Kasi may kasama po tayo. Please welcome. Nagmula po sa Davao. Pumunta dito para sa babae. Dapat wala. Angkanar! Hello! Uncle Dagol, thank you, Paul, for saying yes. Hi, Tita Max. Siyempre. Kasi dapat babaeng invite ko, pero mas malakas ka sa babae. Kaya ikaw... Yan ang sinasabi ko, guys. Tama ba itong pinuntahan ko dito, guys? Women na nga, women's pa, o, di ba? Kasi, ayan na, women's kasi maraming babae. Unahan ko na lang, guys. Okay. Okay, thank you, Paul. So, this time, ang mangyayari, Col, ay... ako yung isasala ngayon sa si Yan. Tita Max. Oh, so meron tayong questionnaires dito na ginawa ng ating director si Angel. Tapos, wala muna tayong Tita Max confession, wala muna tayong interview. Pero kung gusto mo sa mga follow-up dyan, go lang. Tapos, ikaw din sa top 5. So, Ayan. kabado ako. Makakarma na ako. So, are you Makabawi ready? na tayo, guys. Intro ka. Ayan. Sabi mo, hi guys, ito pa rin si Uncle Dagol. Hi, guys. Uncle Dagol po and welcome dito sa Tita Max. Pero, ang Tita Max confession ay si Tita Max mismo ko-confess sa atin. So, yan, palakpakan natin! Yay! Palakpakan may kasama sigawan! Are you ready? Ready! Okay. So, kamusta naman ang Women's Month? Bakit ikaw magtatanong? Dapat ikaw yung tanongin. O, Tita Max, kumusta ang Women's Month?
For me kasi hindi naman siya super like highlighted sa buhay ko kasi for me everyday is International Women's Day. Oo, kasi nga everyday ako naniniwala na mas magaling kami sa inyo, no. Mas powerful kami sa inyo at dapat everyday talaga sineselebrate ang kababaihan. Amen! 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 Wala bang girls ito, guys? So, yun. Tama naman yun. So, in celebration of International Women's Month and Women's Day, kaya si Tita Max ang isasalang natin ngayon. Yay, thank you, Okay. Carl. So, ang tanong ngayon, bago yung top 5 questions, ano ba ang gustong i-confess ng isang Tita Max? Wala. Sige na, kung mayroon kang itatanong lang, tapos papayuhan natin, ganun. Oo, Sige, ganun na. sige. Sige nga. Magbibigay ako ng confession ko. Oo. Siyempre, ikaw yung ngayon, ikaw yung Magtanong sasalang. ka na lang kasi i-filter ko yung sasabihin ko. Sige. Yan na nga lang. Hindi pa tong, Hindi wala pa pa to, yan. hindi pa to. Ano yan di ba ito yung Tita Max confess? Main question to. So, eto muna ngayon. So, Tita Max, naitanong na to sa'yo before pero gusto ko lang na i-reiterate natin kung AFAM ba o Pinoy? Ayan. Sige nga. AFAM or Pinoy? Para nabilaukan, guys. Alam Hindi na. na nga sanay mabili o. Ay, galaw-gaw. Ano? Kailangan pa masanay? Magkakalyo yung tonsils? Ano nagsara? Bakit dito yung nagsara? Iba yata nagsara, guys. Dito yung nagsara. AFAM Pinoy. Ngayon, sa ngayon. Sa ngayon, Ang UI, guys. ano? Ang UI. Spell Capital OE. Basic. AFAM o Pinoy? Depende sa 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 magpapakita. Oo, sa darat. Magpapakita. Ano mo? Hi, Tita Max. Charan! Ganon? Papakita? Uy. Ang intention, Okay. magpapakita ng ticket. Ano sabi ko, guys? Madadamay tayo. Sige. Kasi kung napanood nyo po, guys, balikan nyo yung ibang mga... Kay Rudy Baldwin. Tita Max. Gusto ko Sabi ni AFAM. Rudy Baldwin, AFAM. Tapos, I think somewhere in Britain London. daw. Oh, Britain. yun. Mga ganon. British daw. So, well. Sa ngayon sa akin kung sino yung Dax. Ayan na. So, wala nang Pinoy, guys. Basic. Wala nang Pinoy. Kung meron man, half Pinoy. Ayan, mga So ganyan. wala dito? Ha? Wala kami dito. Hindi sa akin call yun talaga. Kung sino yung Dax ang intention sa akin. Yan. Kasi ako, yung intention, sorry na malikot ako, 30 yun. Dax Basta na kung intention. sino may ducks na intention. Okay, sa sige. akin. Thank you for that. So, Kasi bunot di ba muna tayo. mababash ako kung halimbawa bababa ako ng ranggo, di ba? Halimbawa, katulad dati, yung Becky ako kasi kung magmahal all out ako Siyempre, sasabihin niya sa akin, ano ba yan? Ano Chinita? O sugar mommy ka, ganun. So, hindi pas na ako sa ganun. Ano yun? Yan, ikaw daw magbunot. Ako magbasa. Okay? Okay. Ako magbasa? Ay, sorry. Sige na. Ba't galit? Go, Trixie! Guys, ang kulit ng kulit ng guest natin, guys. Alright, eto. Question number 1. Maliban sa content mo, inaabangan na rin ng fans ang mga clapback mo sa comment section. Ay, may mga pagkakataon ba na napipikon ka talaga at paano mo hinahandle ang mga ganoong moments? Ay, ang ganda ng tanong. Alam ko talaga kung sino yung nagtanong. Ako yan! Ay, huwag kang credit grabber. Suggestion ni Mang Ang Kanor. talino mo. Paano mo Basic. naisip yun? Ha? Paano mo naisip yung ganyan tanong? Basic. Sige. Cum laude. Wala ka naman Facebook I-connect mo talaga. Ang Sige. talino ng tanong. Thank you for that wonderful question, Mang Kanor. Pero oo naman, tao pa rin naman ako, meron pa rin naman akong emosyon. Nakakaramdam ng pikon. So, pero, nagko-cope ako sa pikon na yon with nakakapikon din na sagot. Parang binabalik yun lang yung energy na sinasend sa akin. Halimbawa, sinabi, ano ba yan, Lolo? Sabi ko, ano ba yan, ang liit? O, di ba?
Guys, personalan na to, guys. Oo, kasi personal ako eh. Kasi may maliit sa akin Yung- nakatingin, guys. Sa akin, sabi sa akin, lawlaw. Alam nga naman, hindi naman ako exempted sa gravity, di ba? Gusto mo si try? Wala, okay na. Alam naman namin yung gravity. May gravity ba papunta doon? Di ba? May gravity. Nasasampay nga to eh. So, babawi na lang. Oo, sasabihin ko, yung nga sa'yo may gravity na lahat, ganun pa din. Grabing gravity yun, guys. So yun, yes, of course. So, sa lahat, Pero pag ngayon, napikon ka, saka ka ba magre-react Hindi, doon? ngayon O hindi na pinipili ako mo lang yung eh. nire-reactan Hindi na ako mo? masyado nagbabasa ng comments ngayon. Kasi sa Hayaan mo na lang. kavasihan ko. Ayun. Kasi alam ko naman yung comment dyan eh. Patikim, pare-pareho lang naman eh. Pero may mga comments yung nakakatawa din. Oo, di ba? yung mga- kaya meron akong Tita Max Confession or Comment of the Day. Yun. Fini-features sila. Halimbawa yung Tita Rap, di ba? Ang Ayun, witty. Tita Ram, galing naman nun. Tsaka, shoutout pala sa mga brothers ko. Hindi ko nabanggitin kung sino sila. Yung mga church. Kasi, oo, kasi weekend noon. Tapos, sabi nila, gusto daw nilang mag-videoke. Eh, hindi daw sila makakanta sa videoke mo na Ocean Deep. Bago kong content yun eh. Ganda nun, promise. May bago Shout out akong sa'yo, Tita content. Max. Yung Sabi ko, kanta ka, gusto- work ako. Sabi niya, cool, dali ka, videoke tayo. Sabi ko, pasensya, mga next week siguro punta ako dyan. Sabi ko, videoke tayo. Kasi yun naman yung past Gusto mo pa time. na rin, Mang Kanor? Napanood na nga palit-ulit. Sinid na sa GC eh. Sabi niya, magtingin, videoke daw. Kaso hindi kami makakanta sa videoke. Hindi hindi makakanta Oo, hindi ka videoke. makarelate. Pagpanood, Ocean Deep, malalim daw, malalim. Sabi. Kasi ang hirap kumanta sa videoke ni Tita Pax. Pero maganda yung content mo na yun. So, Kanta ka, work looking ako. forward na sila Sige. sa another song. Anong next song? Gusto ko nga Victims of Love. Nasa isip ko, pwede mag-request after Victims of Love na 97771. Ano? No Arms Can Never Hold You. Oh, yeah, No arms, 97779. no arms. Yan. Sige, sige. Okay. Okay. Oh, next question. Okay. Ayun na nanonood. Ayan na sinasabi. Ocean Deep. Ang lalim ng Ocean Meron Deep. doon, tinype nila yung mga parody ng lyrics niyan dun sa comment section eh. Nung una nababastusan ako, meron palang parody yan. Love, kantatin mo ako. Wala ba sensors dito, guys? May mga bata dito. Bata pa ka. Stoy. Hindi bata. Hindi na yung Hindi na yung bata? Okay, sige. Bonat. Baka ituloy pa yung lyrics Natawa lang ako, love, kantatin. Inulit mo talaga. Hirapan na si Daddy yung mag-edit niyan. Tita Max, sa experience mo, kailan naging advantage ang pagiging babae at kailan naman ito naging challenge sa career mo? Advantage ang pagiging babae kasi kaya naming maging lalaki and at the same time maging babae. So, katulad ko, ang tagal ko ng super hyper independent single mom. Wala nang ipagyayabang sa akin yung lalaki ngayon kasi kaya ko nang tumayong lalaki at babae. So, advantage, pag naging single mom ka, kaya naming gampanan pagiging tatay at nanay. Pero huwag kayo maging single mom, di ko naman kayo in-encourage. Ano yung isang tanong? Ano naman yung Challenge. sa career mo? Challenge siya sa career kasi challenge ano ba yung tanong? Challenge. Kailan ito Challenge ang naging pagiging challenge? babae. Siguro kapag teka lang. May multiple choice? Ano? Purpose! Trolls. Ano man challenge? Alam mo, wala akong maisip. pagiging babae, The sa fact na trabaho. wala akong maisip, ibig sabihin, kaya ko na talaga lahat eh. Kaya kong Parang gumanon marami- eh. Hindi, the fact na walang pumasok sa isip ko, feeling ko na kasi kaya. At napatunayan ko naman na kaya kong maging babae kahit ano pang anggulo at season ng buhay. At kahit papaano siguro yung bilang isang babae, nalagpasan mo na kung may mga mabibigat ka mang challenges, Oo. I think. So kung meron man darating, parang kinakaya mo na kasi Oo, basic na lang. Oo, siguro kasi dumating sa point ng time, may mga landiira ako na, oy baka siya na yung magiging partner ko, yung mga hindi ko kaya siya yung gagawa, wala talagang nakaka-suffice. Suffice! Surprise! Happy birthday, surprise! Yung ba yan? Sa joke. Wala makaka-suffice nung
kaya kong gawin na mga dumadating na May pupuno. kalandian ko. Imbis pupunuan niya, kaya mo naman. Kaya frustrate na lang ako. Kaya ko na lang. Ako na lang. So, yun. Okay, nice So, wala. Wala naman Walang masyadong challenge. Oo. Silang nag-challenge sa akin. Oh, Eh. paano pa nila mapapaniwala ang isang Tita Max gayong... Hindi na, wala na. Oo. Challenge na Kaya yan. kasi Uncle Dagol, hindi na naubra yan sa mga... May question na tayo. Daming tanong Wala naman Anong stereotype tungkol sa kababaihan ang pinakagusto mong basagin o baguhin? Sobrang nakakatalino mang kanor yung mga naisip mo. Basic. Ako yun Cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ako lahat yun. Oh. Stereotyping sa mga babae. Siguro sa pagiging leader. Kapag leader babae, laging, hindi, mas magaling pa rin yung lalaki. Kaya mas marami pa rin sigurong leader na lalaki kasi hindi talaga maalis sa kultura. Well, blame the ninuno for that. Kasi nung una pa mga panahon, kings, sila yung decision. Lalaki talaga Oo, lalaki masusunod, talaga. oo. So, tanggap ko naman yung area na yun. Pero kaya talaga makipagsabayan ng mga babae. So, kung may babaliin ako yun, kaya ng babae maging leader pa rin. Okay. Ganon. Yung question, hindi ba yan? Dito lang lahat. Oo. Okay. Sige, bunot. Top 5 mamaya pa yata. Mamaya pa yan. Sobrang pang matalino yung Oy, sige. Ayan, mananalo ka na talaga pag Nadudugo na yung- Kaya pag nga pag tumakbo ako may stress ng congressman. Ay! Hindi na. Eto, sikat na sikat ka na ngayon, Tanya Chinita. Na-expect mo ba talaga ang ganitong level ng popularity o may point ba sa career mo na akala mo, wala, hanggang doon na lang narating mo o hanggang doon na lang ang mararating mo? Thank you for that wonderful question. Hindi, thank you kung tingin mo sa nagsulat niyan ay sikat ako. Thank you. Pero dahil kinlime ko ng mahirap paakyat talaga, hindi ko kumbaga sinesavor. Gumanon ka din. Sinisibor, pangit eh. Kumbaga, hindi ko iniisip na sikat na sikat na sikat ako kasi kung sikat na sikat, dapat number 1. Ganon. Kumbaga, dapat bawat makakasalubong ko, kilalang kilala ko. So, hinahumble ko palagi yung sarili ko sa ground na pa rin, may kailangan pa rin akong ma-accomplish, kailangan ko pa rin magawa to para ma-attain ko yung isang bagay at makatulong sa stasyon. Yun. So, yun, hindi ko. So it wasn't overnight, di ba? Hindi. Na talagang matagal mo na rin tinarbaho Oo. yan para marating mo yan. Tapos- Pero may mararating pa yan eh. Oo, correct. Ay, Mararating doon sa pa yan. tanong na naiisip mo ba sumuko dati? Oo naman. Lalo nung point na hindi pa ako Tita Max, feeling ko, ang last image ko before mag Tita Max, before maghubadera, ay single parent, single mom. Single mom. Oo, parang okay na ako doon kasi gusto ko wholesome. Pero nung dumating si Uncle Dagol, Ayan doon na sa naman. drama, doon sa drama kasi doon ko na-discover yung acting skills ko eh. Tsaka kaya ko palang gawin yung mga sexual scene ng parang lumalakas yung appeal mo. Sabi ko, sige nga, magde-decide na ako na magpapasexy ako. Magpapayami. So, yun. Okay, next. Okay, next. Walang follow-up question? Wala na, follow-up. Okay na yun. Oo, true. Eto, kilala ka ngayon sa iyong confident at sexy persona. Ayun. Ano ang naging turning point na nagbigay siya ng lakas ng loob na para i-embrace ang image na to? So parang ito yung follow-up question. Okay. Sabi ko, alam nyo ganito pa yan eh. Bukod sa trabaho, na sabi ko, shit, i-embrace ko na itong pagiging sexy kasi parang it gives me extra super maraming confidence na maging sexy. Syempre pinaghirapan mo yung katawan mo. Tsaka yung dede mo bigay sa'yo Grabe talaga, bigay sa'yo guys. ng may kapal yan. Parang Kapal ganun. nga, guys. Minana mo sa mga magulang mo yan. So, if you have it, flaunt it. Tapos may dumaan sa buhay ko na isang lalaki Ayan na. Ayan na. na nagpabago totally ng image ko na shit, tangina, parang gusto ko, ayoko sanang tanggapin kasi masakit sa ego ko and pride ko na siya yung dahilan.
kung bakit ako magiging sexy. Pero dumadating talaga sa point na, siya talaga yung dahilan dahil sa ginawa niya sa akin eh. Kaya ako naging ganito eh. So, di ba? It's a revelation. May isang tao na sobrang Okay. na deads ako na sobrang mahal ko siya. Tapos parang tinake for granted niya lang ako. Tapos ngayong Tita Max na ako, siya bumabalik. Ako nga pala sinaing. guys? Malabo yung aking So diniscope yun, yun, guys. pero nung bumabalik na siya, wala na ako yung sinaing mo eh. So, Ganun yun lang. yung dahilan, yun yung turning point. I think, blessing in the sky. Ang galing talaga, guys. Ako sinaing mo, blessing in the sky. Talagang tumugma, guys. na heartbreak, may heartbreak ka, doon naman talaga nagsisimula sa mga pagsubok sa buhay. Saka mo na-discover yung bago mong sarili. Diba? Yung Follow-up transformation. Go. Follow-up question. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi na mas gusto nila yung before ka nagpa-sexy? Yan. May mga nagsasabi yung sa image akin. mo before na wholesome lang, Wholesome tawa-tawa lang. lang, Oo, wala marami masyadong nagsasabi. pa-sexy. Oo. So anong comment mo doon? Adi, thank you kasi gusto mo rin ako noon. Pero mas gusto ko yung ngayon ako. Oh, Mas love so ko ikaw yung na self. mismo. Okay. Because that time, hindi ba ganun? Parang hindi ko nabibigay yung full love and full potential ko sa sarili ko eh. Parang Binigay mo sa iba? Parang alam ko na yun ako eh. Pang sexy ako eh. Pero dahil ayokong may masabi sa akin yung tao, ayokong ma-frustrate yung anak ko, ayokong mapahiya ko sila, ganun. Kaya nag-hold back ako. Pero full support naman si Nene. Siya pa yung nagsushoot sa akin ng ganun. Oh. Pwede sumama ni? Okay, next. Oo, siya pa yung aking photographer. Okay. Go. Nasagot ko ba yung tanong? Oh, nasagot naman. nasagot ko. Okay, next Thank you. question. Sobrang seryoso. Ubusin ba to? Okay. Bilang isang babae sa industriya, nakaranas ka na ba ng mga indecent proposals? Paano mo hinahandle ang mga ganitong sitwasyon? Yan, may mga offer ni banker. Nakaranas na ba? Oo. Unahin natin sa emails. Emails. Ano na nakuha yung email mo? Nasa IG ko kasi okay. For hosting, for Hosting. business proposals. Hindi for indecent proposal, pero meron akong 200k monthly. Yun yung proposal, Meron pang merong 1M per night. Ooh. Parang businessman siya from Nueva Ecija. O parang gusto niya lang ako. Siguro ganun talaga yung Businessman trabaho niya. ba siya? Oo, businessman. Ang kumausap sa akin ay parang siguro secretary, ganyan. ES niya. Tama ba? Secretary. Oo. Okay. Secretary. Ito yung boss ko po. Ganto siya. Hatid sundo ka niya. Ifa-fly. Kuro ka niya. Ganon. Tapos meron ding How was it? How was the indecent proposal? hindi, kasi parang kaya ko naman kitain yun eh. Kinikita ko naman yun eh. So, hindi na para... Oo, hindi para magpabembang dun. Di ba? Kasi what if gwapo? Sorry. Gwapo, Naubo. Pwede tapos- maubo? Umupo ka na. Lulukin ko magtanong. muna. Asinan mo para masarap. Very balot. Ay, wow. What if mas higher yung proposal tapos may itsura, gwapo? Oh. Hindi talaga ako after sa lokol eh. Alam mo yun. Oo nga. Di ba? Alam mo yun. Grabe talaga, guys. Napatanong ako. Hindi, dati talaga, gusto ko talaga yung gwapo, tsaka yung physically attractive siya. Pero graduate na ako dun. So, ano Sa na? akin Ano ngayon, na yun? yung maalaga. Yung... Maalaga. Okay. Tapos ano pa yung hindi mo makalimutan yung At isang saka, proposal? yung sinasabi mo na, how is that? Paano kung mas malaki? Gusto ko pa rin sexually attracted ako sa tao. Gusto ko, pag tinignan ko to, shit, lalaplapin ko to. Guys. Ginawang guys. Pispili, guys. Pag di kasi ako sexually attracted sa tao, hindi ko kayang bembangin for the money. I-host ko na lang yun. Ilang hosting lang naman yun. Oh. Tapos, pero tingnan ko muna. Sinasabi ko na, guys. Oo. Parang kasi,
Wag na nga. Ano pa? Baka May isa pa ba na Meron pa. Merong mga drawing lang. Hindi, yung talagang di mo makalimutan Ala. proposal. Aside Ano sa ba? dun sa 200K a night. Ayun, 1M a night ba yun? Oo, one night stand. Iba ba Ayoko yun? nun, Iba yun? nadadirtihan ako Same eh. lang. Oo, iba. Iba yun. O, sa Okay. email yun, email. Tsaka, ano pa ba? Yung, sa IG, I will fund you like 75K a week. Oh. O, parang, Allowance. allowance. As Mr. Parang 1 week kanya i-date. Once per week. Ganon. Kumbaga, wala akong commitment sa kanya, pero may date kami Yun yung per commitment week. mo. Oo, 75 Lalabas kayo per week once a week. yun. Hindi ko alam tawag doon kung PR ba yun. Tapos Sabi ng print ko, PR lang daw. PR lang? PR. alam na alam. Meron pa, may nag-chat sa akin na, bibigyan kita ng allowance. Gusto ko lang tumaas yung self-confidence ko. Walang Walang bembangan, something. wala. Walang bembangan. Parang- Lalabas lang kami. Parang girlfriend for hire. Oo, ganon. PR ba yun? Sabi ng print ko. Asan yung print ko? Wala dito. Pero meron talagang mga indecent proposal na alam mong, hindi ko alam pero feeling, may gusto talaga sa'yo, hindi lang for the bembang. Pero alam ko na for the bembang lang yun. Pero alam mo na, kasi kakilala sila eh. Oh. So, pang ano? Alam mo, pang official mistress. Oh. Pang, ano nila, pang trophy. Oo, yan. Siyempre, official mistress. Bibigyan kita nito, bibigyan kita nito. Basta exclusive ka sa akin. Oh. Ibabahay and all. May bahay na. Ibabahay eh. Oh. So, tapos, iba excited sila. Ano daw nangyari? Sa offer ni banker. Okay, next question. Galaw. Okay. Okay, next question. Iwanan na natin yun sa kanila. Sige. Sige, bunot. Okay. Wala nyo na lang. Sino na ito? Ano ang pinaka-wild o nakakaloka ang chismis na narinig mo tungkol sa sarili mo? Ayan. Meron ba? Pwede naman natin pag-usapan. Meron ba? Sa Reddit? Sa Reddit daw. Yan. Mga chismis online. Meron. Alin doon? Sige. Oh. Willing ako pag-usapan. Ano ba yun? Ano ngayon? Wait lang. Sige, ma. Sige, ma. Basahin natin yung comment. Sige. Sige. Asan ba yan? Kaya pala laging naka-display sa City Hall. Palagi naka-display sa City Hall. So may something. Ayun. May Okay. something I ka guess raw sa one taga of City the Hall. grabing chismis yan sa akin. ng isang politiko. Okay. Oo, yan. Kaya daw So ako naling lagi... kasi isang politician. Oo. Kaya daw ako palagi lagi nasa naka-display sa City Hall. City Hall, oo. Hindi pwedeng hindi pwedeng Sige, anong nagtatrabaho comment mo ako doon? doon. Trabaho ako. Okay. So may work. At saka taga Bacoor ako eh. So may work ka doon. Oo, may work ako. So hindi ka doon for display Oo, purposes mo. oo. Nakikita naman nila yun, nag-host ako ng Bacoor Events. Oo, events dati. So yun. I guess, yan yung hindi napuputol na chismis. Okay. Okay, next. Hindi natatapos yan hanggang ngayon. Natatawa na lang ako. Lumipat ka kasi doon kasi Imos naman. Sa Taguig. Sa Imos ka na Ay, sa naman. Pasig. Mayor Bico. Bibi ko. Yan ang sinasabi ko. Alright, sige. Sa sobrang in-demand mo ngayon, Tita Max, sumagi na ba sa isipan mo na iwan na ang mundo ng radyo at mag-focus na lang sa ibang platforms? Hindi. Kasi first love ko pa rin yung radyo. Oh. Kumbaga, mawawala yung social media pero dun pa rin ako sa radyo. Ang sabi ko nga ang plan ko, 5 or 10-year plan ko. Hindi ko, kumbaga side dish ko yung internet, yung social media. I know papunta tayo doon sa digital, tayo, full blown talaga sa digital world. Pero gusto ko, radyo pa din. Pa rin. Hindi naman pa sila rin. the same. Oo. Yung treatment mo sa digital at radyo. Oo. Di ba sila the same?
hindi ko sila tinatrato na magkalaban, na kompetensya na may mundo ko ng digital, may mundo ko ng radyo. Tingin ko parang tinatrato ko yung digital as a bonus ng ng personality ko sa radyo. Siguro yun yung word, bonus na siya kung sumikat man ako sa internet. Ayun. Yun. Okay. Next. So, hindi ko iiwan yung radyo. Last 2 questions. Last 2. Oo. Wala nang follow up yan. Kay may top 5 Hindi siya po. gusto niya kasi yung bastos. Hawak na ang mga Wala naman ako sinabi. Go. Kung makokontrol mo ang first impression ng mga tao tungkol sa iyo, ano ang gusto mong unang makita o malaman nila tungkol kay Tanya Chinita? Kung makokontrol ang first impression, hardworking na lang ang safe, di ba? Very Ano Islambo. pa? Islambo. Favorite color? Favorite lucky number? Hindi, kasi ang first impression sa akin, di ba, yun? Beaching, resting beach space, yun. Suplada. Suplada. In short. So, hindi ko na yun, hindi naman ako suplada, hindi ko na yun ginaganon, hayaan mo na sila, para protection ko din yun sa mga mambubudol. May nambubudol pa rin. Grabe talaga, bay. So, yun. So, okay na yun. Wala naman akong gustong... kahit sabihan ka na, okay napakasuplada lang. Hindi naman na ako itong para, Tanya. hindi, huwag niyo isipin sa akin yan. Ito yung isipin niyo sa akin, wala na. Siguro hardworking na lang, kasi halata naman. Okay. Okay, sige. Buka ka lang ng buka ka. Guys. Hardworking nga, guys. Kilala si Tanya Chinita bilang sexy at confident online. Pero paano naman si Tanya bilang mommy? Mommy, confident mommy din. Kasi ang ganda, proud ako sa pagiging mommy ko kay Simone, yung mommy persona ko kay Nene. Proud ako sa relationship namin dalawa. So, sweet ako na mommy, sweet at saka parang BFF kami, yung turingan namin dalawa. So, she can share secret, ako din nakakapag-share ng secret na pili lang. Secret nga eh. Ba't may share? So yun, Okay. proud and confident and sweet mommy. Well, kung makita nyo nga naman si Simone, parang siya, younger version ng Tanya Chinita talaga. So, and, yun. Nakamukha mo siya Okay, talaga. thank you. Eto, Thank you, kung may- Col. Buti naman di ka mukha ng ama. Ay! May mga ganun pa, guys. Okay na eh. Kung may confess siya, iba yan? Tama ba? Go, basahin mo Kung may kunyari. confess ka daw dito sa Tita Max na dito lang maririnig, ano yun? Ay! Exclusive, dito lang sa show, sa podcast mo. Ito, ano yun? Sige nga. Ayoko ng ganyan tanong. Ang arte? Inutusan lang ako, guys. Tapos, ano yun? Wala. Pwede magtanong ka na lang. Si Uncle na lang. Kasi Top 5 siya na lang, top 5 na tayo. Oo. Alam mo kung bakit? Open book naman ako eh. Kaya nga, nasabi naman na halos Open book ako sa radyo. Sobra. Makinig kayo ng programa kung andun lahat ng sinasabi kong pangalan ng ex ko. Damay na naman, Kung guys. saan nagtatrabaho. Brad, bayaran mo ako, Brad. Hello, Dinipisahan kita, shoutout Brad. sa'yo, Abby. Akala ko si El, hindi ba yun si El? Hindi, nakalimutan ko na yun. Hindi siya kasali. Okay. Dinilit ko yun sa sa biodata. Wow, very brand new, bay. Sige, top 5 questions na po tayo para kay Tita Max. Eto na. Handa ka na ba, Tita Max? Sanda na, kinakabahan. Pero karma ko to eh. Go. At least, ma-feel niya rin kung ano na-feel ng mga ginigas niya dito, di ba? Kung napanood niyo si Uncle Thank you, Col. Kachot, di ba? Wala akong TF sa'yo, Col, pero ginagalingan mo. Ginagalingan ni Uncle. Hindi, syempre Tita Max yan eh. Okay. Col, dun sa Tita Max podcast episode namin ni Kuya Kajot, nilaglag siya ni Ate Lita na Oo nga. may si Kumare. Gusto mo i-guess ko si Mama Jovi? Hindi, okay na. Wala na. Busy yun. Busy yun. Tsaka mahihain yun. Lalo ako mahihain. Napilitan lang ako, guys, ngayon. Okay, sige na.
Okay, top 5 question na Okay, tayo. go. Ready ka na? Ready. Ito. Guys, babawi tayo guys. Question number 1. Good sex or good conversation? Good conversation is sexy. So sexy. Kapag na-arouse ako sa conversation, Six agad. Sabi guys. Sabi. Hindi. Pag na-arouse, kasi sobrang nata-turn on ako sa ano talaga pag magaling yung lalaki mag-deliver ng conversation. Kaya din yun yung weakness ko. Pag mabulaklak talaga magsalita, fall na fall ako. Nagsisex na. Galaw. Ano? Yung pag mabulaklak ng salita, tinatanong ka niya all about tungkol sa'yo. All about tungkol sa'yo. All about you. So, Yung ganon. interesado siya in short. Oo, yung ganon. Ay, ganito Hindi pa. siya Ang galing. self-serving Oh, na hindi yung, ganito ako, flex ng flex. dito ako nagtrabaho. Pag ganun, red flag na yan. So, mas gusto niya marinig kung side Yes, mo. tapos hahanap siya ng common denominator namin. So, sexy conversation leads to sex. galaw. Napaubo yung ating mga producer, guys. Okay. Si Turdy, kinikilig. Si Ted, alam mo yung ating Si Joshua, natatawa. yung cameraman natin, kami niya, sana daw? all. Sana all. Aw. Okay, number 2. Nag-agree ka ba doon, Col? Agree Good ako conversation is sexy leads to sexy sex. Oo, agree ako doon na usapan mo na kasi Hindi, pampainit eh. Diba? Di naman na pagkakita niyo, okay, let's go. Oo, Ano, diba? pato? Maniwala ka sa ako. Ganun ako, guys. Mangkador is my name. Pagkakita, riktahan na. O, di, 1-5, larga. Oo. Hindi, gusto totoo. Gusto ko yung may conversation muna. Oh, di ba? Usap muna. 1-5. Walang aftercare. O, di, 1-2 na lang. Pinabahan pa. Paano ba? Tawad pang taxi. Ganun ba yun? Sabi ng friend ko. Totoo ako, agree ako doon na, ano muna, di ba, usapan naman kahit hanggang sa Kaya din marami na fall din kay Ma. aray mo, pakak. Okay, next question. Okay. Di, doon kasi malalaman din ng lalaki kung Gusto ng papayag bembang. yung babae. Hindi mo nung- Pag sa conversation nyo. anong ginawa niya habang nagko-converse kayo? Ha? Sino ba? Paano malalaman ang sign? Anong sign nga yun? Ni Ni girl. Minsan kasi mutual na lang yan eh, sabi ng friend ko ha. Hindi kasi, di ba, kwentuhan kayo, tapos biglang, gumano na lang yung mata ni Boy. Alam Hindi. na. Ibibigay ko yung sagot na hindi mo binibigay. Sige nga, Pag ikaw. unang humalik yung babae. Ganun ba yun? Number 2 na tayo, guys. So, pag una humalik si girl, ganun ba yun? Ikaw nagsabi Agree nun ba kayo? sa akin eh. Why? Ikaw na nagsabi. Sabi pag ang babae yan, kahit hindi mo tanongin yan, pag gusto ko niyan, hahalik yan mag-isa sa'yo. Tanongin natin mga girls ito. Agree ba kayo doon? Ikaw yung tinatanong ko talaga. Hindi, kung agree ba sila sa... Tsaka sabi ni Uncle, yung babae, kahit di mo tanongin yan, mag-I miss yan pag mahal ka, tsaka I love you, di ba? Sabi mo, Col? Sabi rin kasi ng friend ko yun. Pero agree ba kayo, girls? Pag kayo na mismo, yung nag-open ng sarili nyo, kayo na unang nag-kiss. Halata, yung body language. Agree kayo? Yung body language. Ayan. Agree kami, inaano ka lang namin. Number 2 na! Ang haba pa na ng number 1, bay. Okay. Ano ba tayong tubig dyan? Wala. Okay, question number 2. Craziest place you've had sex? Craziest place I've had sex. Every Saan? place is crazy for me. Pero name one. Favorite daw. Na hindi favorite. mo makalimutan na talagang... I guess person yung hindi ko makalimutan, hindi place eh. Kasi kahit anong wild nung lugar, kung hindi ko bet yung tao, parang may binembang akong hindi ko bet, no? Teka lang. So okay, di mo makalimutan yung person. Okay, with this person, saan? Ayan. Ang galing mo talaga, Ayan. sanay na sanay. Nagsabi yung friend ko, sabihin mo saan at yung person, ganon. niya, ang Nagalit galing yung friend ko. Oo, buhay na. Oh, Sige. Ganon ba yun? So with that person, saan na hindi mo makalimutan?
Hindi masarap sa sinihan. Parking lot. Parking lot? Parking oh my lot. God. Hindi dito. Hindi ko binababo yung MBC. Ibang lugar lang yung binababo. Hindi, parking lot. Sa parking lot? Okay. After basketball game. Talawgaw. Aray mo, pakak. Si Basketball. Sino yung After basketball game. After basketball game. Okay. Pagdating ng Ano ba yan? Sa pag-akyat car? ko. Sa car. Parking Ni? lot. Nga alang Meron kasi, guys, meron kasi sa parking lot. Dito sa sa labas sa parking lot. sa car. Sa car. Oo, sa car. Paano nangyari daw yon na sa parking lot? Active na active. I-stretch daw Sabi ni Direk Sabi niya stretch Siyempre, mutual. Mahal niyo ang isa't isa. And you're sexually attracted to each other. Tapos, mabango siya. Okay. Tapos, sabi ko, oy, bago yung Fortuner ko. Galaw-gaw. Aray mo, bininyagan pala, guys. Aray mo, pakak. Ibang blessing pala, guys. Sorry, Lord. Iba nang binyagan. So, yun. Hindi si Padre Alam na niya binyag. naman yun. Okay. Lalaki, yun. Sige, okay, next. Okay na yan, direct. Ikaw, saan? Wala. Saan ang pinaka-wild and Wala, best hindi ko na sex? Hindi na ako malala. Bawal kasi malalaman. Guys, okay na ako, guys. Maluoy mo. Sige, sige. Ibibigay ko yung mercy sa'yo kasi baka ilang gabi Last kang di question mo. na to. Pero Okay, yun, next. one of the best yun. Gusto ko talaga i-prolong. One of the best One yun. of the bests. With that person. Oh, with that person. Okay. Next. Sisend niya na naman to sa akin. Ilang taon ka noong nawala yung virginity mo? Oh my God. 21. 21. Ano, alam ito na yung naman. nag-asawa ka na. Oo, yan na yun nag-asawa ko. Kasi ano na lang ako, innocent girl talaga ako na province. Grabe talaga. Innocent daw. Grabe, guys. Naawa ba kayo, guys? Innocent talaga, guys. Kawawa. Pakinggan natin ang kawawa na innocent na virgin, guys. Kawawa. Sige nga, ikwento mo nga yung virgin na innocent, guys. Pakinggan mo. Anong sample? Isa ka pa. Ay, sige nga. Hindi kasi province si girl ako na type of girl, di ba? Tsaka mabait na bata. Talaga. Late bloomer kasi talaga ako. I guess yung mga ganito talaga yung nangyayari. Healing your inner child. Yung mga na-deprive sa'yo na feelings nung bagets ka, ilalabas mo once awakened ka na. During that time ba, Church baby kasi ako eh. Oh, so hindi ka party girl. Hindi ako party girl. Church girly ako. So choir ka. Choir, basa Bible, ganyan. Oh. Tapos, naging boyfriend ko tong tatay ni Nene. Siya naman yung yung husband ko. So, Tapos same siya din, church kayo? siya din yun. Alam niya naman yan. Skip, Oh. di ba? Guys, kawawa guys. Kawawa ako. So yun na yun. Oo, siya yun. So nag-asawa na rin kayo. Okay. So late na lang naging party girl si Late, Tita Max. hindi ako naging party. Ay, hindi ka naman nagpa-party. Late Pero na lang ako. Naging Oo, bumembang. Ay, galaw ka. Uncle, ikaw, ilang taon na wala virginity mo? Ha? Kaya nga. Ilan taon na ba ako? Idea. 40. Sporting grabiha guys. Sporting grabiha. Oh. Ilang Ako taon nga? siguro Yung first, first talaga. saan mo tinesting yan? Kanino? Pass is pass. Ano rin, mga Biglang pas. 18 siguro ako nun. 18. Mga 17, 18. O, di ba, ang something like that. landi mo, Col? Ha? Ang landi mo. Makainom lang ako nun. Wala! Tumigas bigla. Okay, next. College yun, college. College na. College. Okay. Okay. Akala ko ba siya lang ang tanongin? Ba't may tanong sa atin dito? Sorry. Kailangan na i-stretch. Okay.
Next, madalas mabanggit ang name mo sa The Cool Pals. Papanood ko rin. Hello sa inyo mga uncles Mga natin uncles. dyan. Katuwaan lang, pero para sa'yo, sino pinaka-green flag at red flag sa kanila? Sige nga. Ayan. Mga taga Cool Pals ay... Nung una kasi akong nag-guest, hindi ko pa sila kilalang kilala na individually. Nung nag-guest tayo, di ba? Oo, kumbaga, naririnig-rinig mo palang sikat yung Cool Pals. Siyempre, ang nag-guest ko dyan si James and Roger. So, sila lang yung talagang nakilala ko ng malalim. Hindi naman malalim, pero mas malalim kumpara sa mga ibang nag-guest ko. Siguro sa kanilang pagpipilian ko, si Roger or James. Ano yung tanong? Sino yung green flag sa akin? Green flag. Pareho silang green flag. Walang red flags sa kanila. Kasi nga, bakit? Kasi kahinaan ko talaga yung sense of humor. puro mga komedyante yun. Tapos, parehong gentleman. Hindi manyakis. Alam mo yun, ina-expect mo dun sa mga, alam nyong mga lalaki, di ba, na kapag malakas yung sense of humor nyo, kaya nyo mag-take advantage sa babae, di ba? Hindi namin alam yan, guys. Pero sila hindi. Parang si Uncle din. Kahit ganun si Uncle, yung social skills niya magaling, hindi niya nagte-take advantage na touchy siya, ganun. May respeto siya sa mga babae kahit pa walang boundaries Paunahin mo kasing mag-kiss, guys, sabi ng friend ko. Oo. Di ba? Sabi ng Sabi, friend di ko, ba? Oo. paunahin mong So yun mag-kiss. gusto ko kay James mo, hindi siya lumapit ever, hindi niya ako, wala kang makikita Respeto na, pa rin. oo. Tapos si Roger, ako pa yung nag-initiate na, okay lang ba ganito. So, sinong nakaka-green flag yun manawagan sa akin. tayo, sinong gusto mong next i-guest sa kanila? Ryan Rems. Uy! Ryan roll to the Rems. world! Ryan Rems. Oo. Oo, isot nga daw yung suot ko eh. Talaga. Ryan Rems call. Pero gusto ko, trio kami. Roger, siya, tsaka ako. Yun! Threesome. Ay! So yun, see you soon. Ryan Rems call. Oo. Pinanood ko yun dati nung nag-champion siya, di ba? Rock and roll to the Tapos world. Muman. Tapos yung GB. Oh, GB. Si Nonong, Uncle Nonong. No, Uncle Nonong, yan. Okay. Yun. Alright. And thank you kasi nasasama ako lagi sa nila, sa kwentuhan nila. Kahit Oo. yung joke niya ay paano, alam mong may yung bad shot. Kasi nga bad shot ako sa yun. Alam na nila yan. Okay. Yan ba next? Ito. Okay. Ducks na walang pera o jutes na mayaman? Jutes na mayaman. Oo. It's no-brainer. Yan. Ano yun? Nagkaroon ako ng ducks na walang Diyos ko, wala akong narating. Doon ako ducks sa na may jutes. pera pa. Wala. Bonus na. Oh, bonus. Tas gwapo pa. Meron kaya lang. Ayan na naman, guys. May music ba tayo, guys? Nagre-relapse lagi. Nagre-relapse lagi, guys. Kasi natakbo na ako nun ngunit. Guys, kantahan ko lang kasi nag-relapse. Yung pang-relapse siya. Sige. Hawak mo ang bita. Okay. Next question. Mag-aasawa pa ba ulit ang isang Tanya Chinita? Kasi marami akong nakikitang nagko-comment, ako na lang asawahin mo, nagko-comment sa mga post mo, sa akin ka na lang, i-Disney princess kita, sa akin ka na lang, ganito, ganyan. Mag-aasawa ka pa ba? Alam mo, I'm not closing doors. Okay. Hindi ko sasabihin hindi. Hindi ko sasabihin hindi ko sasabihin Basta open hindi. ka, Open if ako ever. kasi para yung universe na magsabi sa akin, sige, dahil open ka, ibibigay ko na sa'yo yung best person. Yun dapat talaga para sa'yo. Okay. So naniniwala ka naman na may darating pa at right may time. may darating. Okay. Pero hindi na ako para bumuo ng family. For companionship talaga. And yung Oo. bibigay niya ng peace, yung extra peace, kasi peaceful na yung buhay ko ngayon eh. Bibigyan niya Yun. ng extra peace and extra comfort yung buhay ko. Mm. Pero kung hindi, wala kang ambag, magtrabaho ka muna. Okay. So for example lang, may ibibigay sa'yo na AFAM. Sample lang naman AFAM. Willing ka ba na mag-migrate? Kunyari lang, syempre, alam naman natin, hindi naman nothing will last forever, di ba? So mag-i-end at mag-i-end yung career natin, sa radyo, kung saan man yan. Are you willing to settle with him doon sa lugar niya, kung saan man yan, sa ibang bansa? Hindi ko rin masabi. Mm. Promise, I'm not closing doors. Kasi So, open ka man. baka mamaya ma-in love ako eh.
Oo. Tapos Kaya nga, pag sumama na-inlove ka, pwede ka sumama. Oo. Okay. Ayan na guys. Makalimutan na niya guys. Na-inlove na eh. Ganun lang magmahal eh. Kung Okay. may mga compromise and sacrifices eh. Sige, mensahe ni Tita Max sa mga kababaihan na nanonood right now since we are celebrating the International Women's Month. Go ahead. Ang mensahe ko lang ay kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang sabihin na baka kasi may masabi yung mga kamag-anak ko, baka ayaw to ng kapatid ko, baka ayaw to ng anak ko. Dahil single mom ka, gawin mo yung papasaya sa'yo. Abutin mo na yung dapat mong abutin ngayon pa lang. Huwag mo nang ipagpabukas. Tapos lakasan mo yung loob mo. Wala mang backup, bumaback up sa'yo na partner mo or family mo, you have yourself. Hello girl, wake up! Ikaw lang, kompleto na yan. Go. Palakpakan natin ladies and gentlemen. Tita Max, Tanya, Junita, dahil dyan. May bibigay kami. May starter pack. Uy, ang bastos niyan. Yan talaga yan! Starter pack Starter talaga. pack pala. Ang liit. Walang pineapple That juice. Para sa'yo daw yan. Oh, tignan mo muna. Uy! Manifesting. Pero Pero in the dark? Last na gamit ko yan, wala na yan Noong panahon ko. pero nag-glow to sa dark talaga. Hindi, sorry, hindi ako ma-condom na tao eh. Hindi ko alam guys. Hindi nga. Joshua, Ano sample? Anyway. Hindi nga. Hindi ko nga alam. I-try mo lang. Hindi, I-try mo promise, lang. hindi ako Buksan mo. unboxing. May inquiry sila. Okay. Ito? Manifesting. Sige. Sige, buksan mo. Buksan ko to. Okay. Ayan guys. Unboxing tayo guys. Tignan nyo po guys. Ayan na. Teret. Okay, maniwala ka. Ayun, wala. Talo na ako. Lumambot na. Hindi ko pa nabuksan. Galaw. Ayan, tignan natin guys kung mag-glow in the dark ba yung binubuksan nito. Ayan na. Kinagat na guys. Ano ba magbukas nito? Halata. Alam nyo na. Innocent girl talaga. Sa gilid daw yan, sabi ng print ko, yan sa gilid yan. May pambukas yan. Hilahin mo daw yung gilid. Ayan yan yung line, sabi ng print ko. May linya yan. Ayan. Matanda. Masan ko? Ayan linya sabi ng friend yan. Ganyanin mo yan. Sali. Yan. Sabi ng friend ko yan. Halata, diba? Alam nyo na yan. Innocent girl. Confirm. Ayan. Ano to? Glow in the dark. Sa isang pakete, tatlo. Bakit? Bakit? 3 rounds, 3 oras. Sabi ng friend ko, short time, 3 hours. Pampaswerte daw to sa wallet. Hindi ko sure. Hindi ko pa na-check yung wallet. Swerte ang wallet mo pag hindi ka mahuli. Basic. Hindi nga. Hindi nga. Lucky charm daw yan. Teka, pwede natin i-shutdown saglit ng ilaw? Parang quick lang kung sige. magre-reflect ba? Saglit lang direct. Sige daw po. Tignan natin. Blackout. Inamoy pa talaga guys. Yan. Sige. Bakit ang magmamantika? Lubricant daw yan. Para Langis. dumulas. Yan. Sige. Kaya? Yan. Kung nahawakan, nakadiri Hindi kasi siya sanay guys na may balat guys. Oo, ayoko yan. May pula. Pulay. Very 50 Shades of Grey. Wala Di dapat pula yung red. Lahat daw, try natin. Kaya. Yan. Para i-absorb niyo yung light. Maghuhugot pa sila ng Magugot kuryente. pa ba? Pero hindi, ikaw na lang magsabi. Totoo yan, glow in the dark yan. Glowing in the dark. Ngayon ko lang nakita yan. May glow in the dark. Oo nga, ngayon na nakita. Kasha to, Col. Ha? Malaki pa nga yan eh. Tutuwa! Ayan. Thank you, Col. Yan. Thank you so much. Pero use protection para iwas Sus, kahit walang glow in the dark, basta shoot yan. Yan. Diyan Sabi ng friend nagkakasakit ko, sabi Taas niya, ng shoot HIV yan. cases Mas maganda yan na may glow in the dark. Ayan.
Para Pag mahal mo, wag mong gamitan ito. Ay, gagamitin nga eh. Ano ka ba? Ayan. Okay, salamat po. Thank you, Salamat. Hall. Thank you, Hall. Thank you so much. Yay! Thank you, team! Yay! At yan na nga po ang special episode ng Tita Max Podcast ngayong International Women's Month. Ito pa rin po si Tanya Chinita and Uncle Dagol po. at ito po ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalandad. Ito po ang podcast na rated Tita Max! Hawak mo, auntie. Hawak mo, auntie. Tita Max. Tita Max. Galing.